Colonial TV. Mabait naman si Matthew. Walang masabi si Rosie sa ugali ng kanyang magiging bayaw. Mahusay itong makisama palabiro at hindi kuripot. Madalas siyang isama ng dalawa tuwing may lakad ang mga ito. At syempre, hindi mawawala roon ang pagkain sa labas. Sa totoo lang, isa sa mga weaknesses ni Rosie ang kumain sa labas dahil paborito niya ang pizza at cheeseburger. Madalas pa nga niyang maalala si Mike lalo na kung magagawi sila sa fast food restaurant na madalas nilang kainan noon. Kagaya ngayon, siya ang pinapili ni Matthew kung saan niya gustong kumain. At dahil namataan niya ang isang pizza parlor, yun na lamang ang sinabi niya. Dito sila unang kumain ni Mike nang maging steady sila. Memorable ang lugar, bumahid ang lungkot sa mukha ni Rosie. Oh, akala ko ba champion ka sa kainan ng pizza? Bakit ngayon ay parang napipilitan ka lang? Tanong ni Rina nang mapuna nito ang biglang pananamlay ng kapatid. Ha? Wala ate. Medyo may naisip lang ako. Tarantang sagot niya. Kunot noong nagkatinginan ng magnobyo. Medyo may kalayuan kasi sa tanong ni Rina ang itinugon ni Rosie. Hindi ba dapat ang maging sagot niya ay masakit ang ngipin ko o busog ba kasi ako o kung ano-ano pang alibay? Pero ano ba itong naitugon niya? Daig pa niya tuloy ang umamin na talagang may gumugulo sa isipin niya. May problema ka, Rosie? Nag-aalalang tanong ni Rina. Wala naman ate. Bakit? Si Matthew ang sumagot. Alam mo Rina, duda ako rito sa baby mo eh. May tinatago sa atin yan palagay ko. Ano namang itatago ko? Tanong niya. May boyfriend ka ano? Panguhuli ni Matthew. Umirap si Rosie. Wala no? Iyang mga ganyang kilos, hindi mo na maiikaila sa akin. Tapos na kami riyan ng ate mo. Advice lang sis-in-law. Huwag mong kimkimin, ilabas mo. Hindi naman magagalit ng ate mo, di ba honey? Sabay siko sa katabi. Sumulyap lamang si Rina sa kapatid. Wala naman daw boyfriend eh. I bet, nahihiya lang yan umamin. Tigilan mo na nga si Rosie. Baka mapiko na yan. Tumigil naman ang lalaki. Si Rosie, pinilit na ganahan sa pagkain. Ayaw niyang abalahin ang kapatid sa pag-iisip sa maaaring problema niya. Pero talaga yatang nakatakda ng magkaroon siya ng problema. Dahil hindi pa man siya nakakadalawang slices ng pizza, ay napansin agad niya ang pamilyar na figura na pumasok sa loob ng pizza parlor. Si Mike, kasama si Jem. Yumuko siya. Kung maaari nga lamang sana'y huwag na siyang makita ng dalawa. Nagkatingin na naman si Rina at Matthew sa kakaibang inasal niya. Halos matakpan na ng buhok maging ang pinggan sa harap niya sa tindi ng kanyang pagkakayuko. Parang tukso namang sa tapat pa niya pumesto ang dalawa. Kitang-kita niya tuloy kung gaano kasweet ang mga ito. Parang binubundol lang kung ano ang kanyang dibdib. Ang lakas ng bawat kalabog, ang sakit ng bawat tama. Uminom ng tubig si Rosie. Iyong tunghay niya na iyon ay nagtama ang mga mata nila ni Mike. Tumagal ng mga ilang sandali kagaya ng dati siya ang unang sumuko. At hindi niya kayang tagalan ang tensyon. Kailangan niyang makawala sa lugar na iyon. Ate Rina, hihintayin ko na lang kayo ni Kuya Matthew sa labas. Sumakit kasi ang ulo ko eh. Sapo ang ulo na lumabas ng lugar na iyon si Rosie. Hindi na nahintay ang pagsang-ayon ng kapatid. Muling nagkatinginan si Rina at Matthew. Hindi naman nagtagal at lumabas na rin ang mga ito. Narat nga ng mga ito si Rosie na nakasandal sa headrest sa gawing likuran ng kotse. Nakapikit ang mga mata, kung natutulog o kung umiiyak, ewan. Bakit kasi hindi na lang kayo mag-move in sa bahay ko? Total in a few days, sayo na rin yun. Ungkat ni Matthew kay Rina habang tumatakbo ang kotse pabalik sa dorm. Hindi pa po tayo kasal mister, nakairap na tugon ng huli. Kaysa naman nagsisiksikan kayo sa dorm ni Rosie. Baka pagalitan ka na ng kahera niyan. Nagbabayad kami no? At saka ang dami ko namang ibinigay na chocolates at sabon na imported sa kanya no?
At saka temporary lang naman ito eh. Siguro maghahanap din kami ni Rosie ng isang maliit na apartment. Hindi practical. Bakit naman hindi? Bakit ka pa hahanap ng apartment kung iiwan mo rin naman later on? Sayang lang ang time at effort. Ang pag-aksayahan natin ng panahon ay ang pagpapakasal natin. Bahala ka. Dinampot ni Matthew ang isang palad ni Rina at ginawaran iyon ng halik. Ang usapan ng dalawa ay hindi naman nalilingid kay Rosie. Dinig na dinig niyang lahat iyon, pero iba ang gumugulo sa kanya. Kahit na gusto niyang makipaghuntahan sa dalawa, kahit gusto niyang makihati sa kaligayahan ng mga ito, wala siyang lakas na gawin dahil nagluluksa ang kanyang puso. Ang kanyang puso na higit pa atang malakas kaysa isip at katawan dahil nakakapanguna ito, dahil kaya nitong panghinain ang isip at katawan. Parang pagal ang katawan na ibinagsak ni Rosie ang sarili sa higaan, padapa sa kama. Mataman siyang pinagbasda ni Rina. Pagdakay lumipat ito sa kinaroroonan niya. Masakit ba talaga ang ulo mo o ang damdamin mo? Tanong nito. Hindi kumibo si Rosie bagaman at ikinagulat niya ang tinurang iyon ng kapatid. Yung lalaki sa katapat nating mesa? Kilala mo siya, di ba? Wala pa ring imik sa panig ni Rosie. Boyfriend mo? Patuloy na pag-uusig ni Rina. Hindi naman kababakasan ng anumang galit ang tono nitong simpleng pagtatanong lamang. Noon, napilit ang sagot ni Rosie. Umupo sa tabi niya si Rina. Boyfriend mo noon. That means wala na kayo? Break na kayo? Tumango lamang si Rosie. Bakit ka nagkakaganyan? Wala na pala kayo. Bakit mo pa iniiyakan? Sumigok-sigok si Rosie. Bakit nga ba? Hinaplos ni Rina ang buhok ng kapatid. Rosie, sa edad mong yan walang masama kung magmahal ka. Ngunit huwag naman sobra. Tingin ko sa'yo masyado mo yatang sineryoso ang lalaking iyon na ewan ko ba? Mukha naman talagang hindi mapapagkatiwalaan. Pero sino ba naman ako para humusga? Mahal mo pa rin siya ano? Marahang tumango si Rosie. Masakit talaga lalo na first love mo siya. But in due time, makakalimot ka rin. Sa umpisa lang naman mahirap eh. In the first place, sino ba naman ang lalaking iyon para pagdusahan mo ng husto? Tingnan mo nga, kay dali ka niyang napalitan. Ang ganoong klase ng lalaki ay hindi dapat pag-ukulan ng oras at panahon. Buwangon ka na nga riyan at ayusin mong sarili mo. Hinatak nito sa kamay si Rosie. Huwag mong ubusin sa kanya ang buong panahon mo. He's not worth it. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako at may pupuntahan tayo. Naaalimpungatang bumangon si Rosie. Pinahid ng palad ang namamasang pisngi. Saan? Naaalala mo ba yung sinasabi ko sa'yo na tumulong sa akin para makapag-abroad ako? Pupuntahan natin siya sa kanyang opisina para makapagpasalamat. At para ipaalam na rin sa kanya na napipisil namin siya ni Matthew na kuning ninong. Excited na wika ni Rina. Kilala ba siya ni Kuya Matt? Not personally pero naikwento ko naman sa kanya kung sino si Mr. Torres, kung saan ko siya nakilala at kung bakit niya ako tinulungan. Napatingala sa kisame si Rina, nakangiti at parang nananaginip habang binabalikan ang nakaraan. Alam mo Rosie, napakapalad ko kay Matthew. He's very understanding. Hindi man lamang siya nagtanong kung ano bang uri ng lugar ang pinagtatrabahuhan ko dati. He never cares kung ano man ang naging trabaho ko. Hindi ka naman naging masamang babae, ate. Oo nga, pero ganun ba ang naging tingin sa akin ng ibang tao? Akala nila porke ganoong klaseng lugar ang pinapasukan ko pati ako marumi na. Pero si Matt, hindi niya inisip ang ganun. Ni wala siyang tinanong whatsoever. Basta minahal na lang ako bilang ako. Hindi sa ano paman. Swerte ako, no? Ngumiti si Rosie. Natutuwa siya sa nakikitang maligaya ang kanyang kapatid. Mapalad din naman si Kuya Matthew, ate, dahil bukod sa super bait ka na, super beauty pa. Kinurot ni Rina sa pisngi ang kapatid. Sip-sip. Biglang sumeryoso ang mukha ni Rosie. Kanina nabanggit ng kanyang ate ang pangalan ng taong kanilang pupuntahan. At parang tumaginting sa kanyang guni-guni ang alaala niyon. Sino nga pala uli ang pupuntahan natin, ate?
Si Mr. Torres. Mr. Armando Torres. Mayaman yun. Armando Torres? Torres si Mike ay Torres din ang last name. Hindi kaya, hindi naman sana. Sa isip-isip ni Rosie. Bigla kasi ang dating ng kabog na sa kanyang dibdib. Hindi naman nabanggit ni Mike noon kung ano ang first name ng daddy nito dahil hindi naman nila iyon na pag-uusapan. At isa pa, hindi naman niya namimit ang parents nito. Marami namang magkakaapelyido. Siguro'y coincidence lang. Hindi naman siguro related si Mike sa sinasabi ng ate niya na Armando Torres. Naikwento ko ba sa inyo na medyo nagpapalipad hangin sa akin si Mr. Torres bago kami naging magkaibigan? Pagbabalik tanaw ni Rina. Hindi ate. Bata ka pa kasi noon, baka hindi mo pa maintindihan. Sabi nito at saka napangiti. Alam mo ba, nag-propose siya sa akin noon at gusto pa niya akong ibahay ha. Nanlaki ang mga mata ni Rosie. Talaga? Pero syempre matino pa ang pag-iisip ko no. Patuloy ni Rina. Ang sabi ko sa kanya hindi ako GRO. Kahera lang ako. At saka alam naman niya na disente akong babae kaya hayo na uwi na lang sa pagkakaibigan. Sabi niya nalulungkot lang daw siya. Dahil madalas silang nag-aaway ng kanyang misis kaya napadpad siya sa ganoong lugar. Although, hindi naman masagwa ang disco pub na pinapasukan ko. Still hindi rin siya sanay sa ganoong lugar. First time lang din niya. Alam mo Rosie, mabait siya. Nagtataka nga ako kung bakit hindi sila magkasundo na mag-asawa. Gayong tingin ko naman kay Mr. Torres ay matino naman at responsable. Nagkibit balikat si Rosie. Well, gano'n naman siguro ang mayayaman. Bihira na lang na may matinong pamilya. Mga simpleng bagay nag-aaway na agad. Sumulyap si Rina kay Rosie. Seryosong-seryoso sa pakikinig ang huli. Ngumiti ito at tinampal siya sa balikat. Ano, magkukwentuhan lang ba tayo? Mag-ayos ka na at baka abutan tayo ng gabi. Agad namang tumalima si Rosie. Magsusuklay na lang naman ako eh. Ganyan na ang ayos mo? Sinipat ni Rina mula ulo hanggang paa ang kapatid. Hoy Rosie, opisina ang pupuntahan natin. Palitan mo yung damit mo ng medyo sosyal-sosyal laman. Kaya hindi lumitaw ang ganda mo dahil sa sobrang kasimplihan mo eh. Binuksan niya ang aparador. Ito ang pumili ng damit para kay Rosie. Nagustuhan nito ang isang spaghetti strap na diretso ang tabas. A-line ang laylayan niyon, floral ang design at pastel ang kulay. Simple pero elegante. Ito ang isuot mo. Sabay abot na sa bestida. Ngumiwi si Rosie. Ate naman, hindi party ang pupuntahan natin. Bakit? Pang party na ba sa'yo ang lagay na to? Kung party ang pupuntahan natin, di cocktail dress ang ipasusuot ko sa'yo. Hala, isuot mo na. Hindi na makapalag si Rosie. Napilitan siyang isuot ang nasaping bestida. Maya-maya'y isang sandalyas naman ang iniabot ni Rina sa kanya. Sexy ang yari, labas ang mga daliri sa paa maging ang sakong. May taas sa 2 pulgada. Ito ang eterno mo riyan. Ang ate naman hindi ako sanay magsuot ng ganyang kataas na sapatos. Pwes, magsanay ka na. As usual, wala pa ring magawa si Rosie. Parang magic ang nagawa ng kaayusang iyon para kay Rosie. Lumabas ang taglay niyang ganda, naging sexy at sophisticated ang kanyang dating. See? Nagmukha kang artista. Nagmamalaking wika ni Rina. Dati mukha lamang kitang muchacha, alam mo ba? Nagkatawanan ang magkapatid. Iyang buhok mo, tanggalin mo ang tali. Hayaan mong mag-flow. Muli pang utos ni Rina. Ate, ang init-init no? Reklamo muli ni Rosie. Hay nako, ang dami mong sinasabi. Tinanggal nito ang tali sa buhok ng kapatid at saka sinuklayan siya. Wala ka rin lang magagawa. Wala nang marami pang reklamo. Nang makatapos, sinipat ng maigi ni Rina si Rosie. O ayan, di ang ganda-ganda mo. Mas maganda ka pa sa akin ngayon. Asiwaman, aminado na rin si Rosie. Maganda nga siya sa bago niyang anyo. Kung itatabi marahil siya kay Jem para sa mga oras na ito, aba baka matalbugan pa niya ang antipatika at mayabang na babae. Shall we? Natatawang tumango lamang si Rosie sa kapatid.
At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.